Limang senador sabit sa flood control. Ayan na nga. Kulang-kulang na. Di ba kailangan 13 ang pirma sa Senado para hindi siya ma-impeach? Kung ma-impeach man siya sa Congress, hindi pa rin siya matanggal pagka Vice President kasi Congress lang yun eh. Kailangan sa Senate. Ang problema mga kababayan, kailangan sa Senate. Paano kung sa Senate, di ba 13, no? 13 ang kailangan niya na pirma. So ito mga kababayan, Soto, forthwith. Pakinggan natin yung forthwith ni Soto ha, mga kababayan. Ayan, Soto forthwith. Ito, asan ba yun? 2 days ago. Ito, pakinggan natin. Full Soto aksyonan forthwith ang impeachment ni Sara. In case lang po, matapos sa House at iakyat, will you act on it forthwith? Yes, I will act on it with dispatch. Definitely forthwith. As soon as the Senate receives it, I will inform the Senate and refer it to the Committee on Rules. Pwedeng malaman po kung how are you preparing and how are the senators preparing, considering possible po talagang umakit ng Senate? Doon, dapat yung muna i-address eh. Possible mong makiat, aakyat ba? So, isa sa mga pinag-usapan namin. And that's the reason that I hosted a dinner with some of the senators who were in town. Ala, narinig nyo? Eto mga kababayan, ito pa idagdag ko. Alam nyo ba na itong impeachment ni Sara, sabi ko nga sa inyo niluluto na. Hindi ko niluluto para dayain si Sara, hindi po. Ganito yan. Meron po kasing meeting si Tito Sen together with senators, na pumunta sila sa, di ko alam kung Batangas yata, parang sila vacation, parang summer vacation, pero nag-meeting pala. Meeting sila para pag-usapan itong impeachment ni Sara sa, actually ito yung mga majority block yata eh. Majority block, di ba? Alam naman natin kung sino-sino yung mga nasa majority block. So nag-meeting sila, kaso delikado si Loren dito eh. Iba kasi ito si Loren Legarda, kasali pa rin eh. So nag-meeting sila sa somewhere in Batangas yata nung last 2 weeks ago. Tapos ito na yung pinag-usapan nila na ang sabi nga ni Tito Sen, kaya meron kasi isang senador na miyembro ng majority block na nagsumbong kay Panelo. Kaya kung naalala ninyo mga kababayan, biglang nagparinig itong si Panelo na automatic daw pipirma ng conviction. Itong si Soto, si Kiko, si Risa, si Ping Lacson para kay Sara. Automatic daw pipirma ng conviction or para makonvict si Sara. So, alam nyo ang nagsumbong nun, isang babaeng senador na miyembro ng majority block. Ayoko na pangalanan ha, nabigkas ko na kanina, ayoko ulitin, mahirap na. Continue. We're nagkaka-interested at Ito. a dinner, aakyat ba? So, isa sa mga pinag-usapan namin. And that's the reason that I hosted a dinner with some of the senators who were in town and who were Diba? Invited some dinner somewhere in town. Yan po yun. So, nung nalabas nga, mahirap kasi dito sa majority block talaga, may traitor talaga dyan. Hindi ko naman sinabing traitor. Isang babaeng senador, kaya nalaman ni Panelo. interested at papag-usapan namin yung mga preparations sa Senate. And of course, automatically, we will be able to touch the issue of the possible impeachment na nasa House of Representatives. So, isa sa mga diniscuss lang. Going back to your question. Your preparations, SB, Okay. and the Ako, personally, in the event that they find probable cause and there are articles of impeachment of any official that is submitted to the Senate, because of my twice experience of being involved in any impeachment in the Senate,
Meron naman tayong more or less background dito. But then again, as presiding officer, I made sure that I will review the rules of court. I am being helped by a number of lawyers and at the very least 2 justices that are giving me a very good perspective of what to expect. Ang importante kasi is that I brush up on the rules of court so that it may jive with the impeachment rules and the rules of the Senate because sui generis ang impeachment no? Di naman talaga exactly pwede mo sabihin judiciary ang buong system niya Hindi Mayroong kombinasyon talaga sa amin sa impeachment. So I'm brushing up on that. You can call it a crash program, but it's continuing. I have started twice already. Siguro I'll have another 2 programs next week. Just in case. As I said, just in case. Because at the moment, hindi naman natin masabi kung anong papadala ng House sa amin. At ayokong pakialaman kung ano man ang nangyayari doon to preserve my impartiality. And it's best that we are prepared. Yes, prepared for any eventuality. How hard will the preparation be? SK, I have to ask ka, since hindi po kayo lawyer, SK, and you will be the presiding justice. Even though, I don't see that as a problem because the rules of the Senate are involved in the impeachment rules that the Senate has passed before. So ayun po ang tanong kay Tito Sen. Hindi naman siya lawyer, pero part siya ng maghukom sa Senado. So ang sagot ni Tito Sen, rules na ng Senate yan. Kung halimbawa, kahit nga tayo mga kababayan, hindi naman tayo abogado. Pero once kasi natatalakayin na yan, katulad ngayon, napanood natin ang committee hearing sa Congress kung paano kinumpirma ng AMLAC ang mga sinabi ni Trillanes. So kahit hindi ka abogado, automatic maintindihan mo yun 'Di ba? Ngayon, hindi tayo abogado. Tapos napanood natin na kinumpirma ng AMLAC ang mga sinabi ni Trillanes na bilyon-bilyon ang pera ni Mans Carpio at ni Sara. So tapos meron tayong mapanood na isang abogado na mag-react na impeachable yung ganun. Kasi abogado na ang nag-declared, abogado na ang nag-react. So hindi na kailangan na maging abogado pa. 'Di ba? Kasi may mga kasama din naman si Tito Sen na abogado. Imposible naman na walang staff na lawyer yan. Diyos ko, andyan din naman yung mga kasama niya. Nandyan si Kiko. Lawyer din yan si Kiko. Sino pa? Nandyan sino pa yung mga lawyer dyan na kasama sa Senado? Hindi ko alam yung mga lawyer dyan ha. Si Alan Cayetano, alam naman ni Alan yan. Diba? Marami mga lawyer dyan sa Senate. So, ngayon mga kababayan, depende na yan kung ang pag-imbestiga ng Senado at ng Kongreso ay magtugma, alam na this. 'Di ba, mga kababayan? Hindi naman kailangan magiging lawyer ka pa para maintindihan mo. Diyos ko, kahit ultimo grade 1. Isa lang sasabihin yan, ang pera mo sa bangko, 88 million ang dineclare mong salin. Pero ang pumasok sa bangko mo ay 6 billion. At meron ka pang natitirang 3 billion kasama sa asawa mo. So bakit 88 million lang ang dineklara mo? Di ba ganyan din ang karahilanan kung bakit na-impeach si Corona? Kasi hindi niya dineklara yung mga parte ng salin niya, kaya siya in-impeach. Kung nakita nyo naman kay Sara, 2019 hanggang 2024, wala siyang dineclared. So yun ba ay impeachable na ba yun? Yes, of course, 100%. Kung i-compare natin si Corona at si Sara, merong mga taon na hindi na-declared ni Corona sa salin niya. Kaya yun ang nasilip, kaya na-impeach si Corona bilang justice, bilang party ng Supreme Court. So ngayon mga kababayan, kay Sara ganun din ang nangyari. 2019 hanggang 2024, hindi niya dineklara na may pera. Hindi niya dineklara na may pumasok. Wala. Pero nung nasa AMLAC na, milyones ang pumasok. May 80, may 60, may 50, may 4, may 7. Milyon ang pumasok mula 2019 hanggang 2024.
So, kung ganun ang basihan, kaya na-impeach si Corona, bakit hindi pa ma-impeach si Sara? Di ba? Magiging lawyer ka pa ba? Kailangan mo pa ba maging lawyer bago mo maintindihan? Ganyan ang rason kung bakit na-impeach si Corona, yung hindi paglagay ng salin, hindi pagkalagay sa salin niya may mga taon na walang laman. Nung naimbestigahan, meron pala, hindi niya nailagay lahat. Kay Sara pa kaya nasunod-sunod. Successive ang tawag doon. 2019 to 2024, biruin nyo yan ha. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 na taon. Di ba? Walang nilagay. Pero sa AMLAC, yun ang nakikita. Meron, milyon-milyon ang pumapasok. Kailangan pa ba maging lawyer? Kailangan pa ba na tawag dito, kailangan pa ba na mag-aral tayo ng abugasya para maintindihan natin na ma-impeach si Sara? Tama ang sabi ni Tito And Sen. if ever we do use it again, yun pa rin yun. And suppletory ang rules of court. That's why I said that mas importante rin na ika ngayon may brush up ako doon. I don't see a problem with that. The important thing is that the presiding officer knows what's going on and what will go on. So hindi extra hirap for you kahit na hindi kayo lawyer? Kumbaga hindi extra challenge for Hindi you? naman. Hindi siguro. Ano lang. May mga lawyer naman yan eh. Review lang. So did you Isipin nyo mga kababayan, paano mahihirapan si Tito Sen? Si Bato nga, meron ng de facto dismissal, di ba? Impacto dismissal na laman-laman, hindi naman siya lawyer. Di ba? Meron nga siyang impacto dismissal na nalalaman na pinipirma-pirma pang nalalaman ng animal. Di ba? Na hindi naman lawyer, pulis naman si Bato. Bakit meron siya mga impacto dismissal na saan niya nakuha yung mga dipuga na lintian na yan, na rule of whatsoever na yan? Na hindi naman lawyer si Bato. Di ba? Nagtaka pa kayo. Tapos questionin niyo si Tito Sen, hindi ba mahirapan, hindi naman lawyer. Si Bato nga may impacto dismissal na nalaman na batas, hindi naman siya lawyer. Di ba? Kung si Bato may ganyang impacto dismissal, si Tito Sen wala. Di ba mga kababayan? So now you know. Di ba? Now you know. So, wait lang ha mga kababayan. Ayan, dito tayo. Sana makita. Hindi ko makita yung comment section. Nawala kayo mga kababayan. Sa comment section. Bakit kaya? So, alam nyo na, mga kababayan. Hala ka, ano to? Isasalag na sa paglilitis ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hala, Diyos ko, ano to mga kababayan? Isasalang na daw sa paglilitis. Hindi ko alam kung kailan ang confirmation of charges ni Digong Kaya mga kababayan, yun po yung aking masasabi patungkol dito kay Tito Sen. Ang sabi nga ni Tito Sen, forthwith agad. So hindi katulad nitong kay Chis Escudero na marami pang kuskus balongos, marami pang impacto dismissal. Diba? Diba? Ganun yun mga kababayan. Kaya, ang masasabi ko lang talaga, wait lang, nag-impact tayo. Ang masasabi ko lang talaga, good luck. Good luck kay Sara. Basta, ito lang, sa akin, reaksyon ko dyan kay Sara, baka mga kababayan, pagdating ng last minute, pagdating ng last minute dyan sa Senate, kung ano man ang desisyon nitong mga senador, baka bigla ngang magdesisyon yan ng resign. Baka biglang mag-resign si Sara. Yun lang in my point of view. Kasi sa totoo lang mga kababayan, can't confirm ICC case. Sino po, Ma'am Ana Aldas, ano po bang confirm ICC case? Yung kay Digong ba? Ayan mga kababayan. Does stone really impact? So the stone impact should be dismissed. Ayun. Di ba mga kababayan? English kasi ito. Bakit, hindi ko alam ito mga kababayan, bakit naging English tong ating comment section. Paano ba to ibahin? Nagugulat ako talaga mga kababayan.
Naging English yung comment section natin. Bato, takbo, bato, takbo. Oo, ito yung sunod. Mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Ay nako, ito nga mga kababayan, patungkol ito kay Attorney Buenaventura ng AMLAC, no? Isang executive director ng AMLAC. Ito ha, mga kababayan, reaction na Buenaventura. So, mga kababayan, ni Buenaventura ay bagong appointee. Okay mga kababayan, nagbe-blurred po ba tayo? Comment mga kababayan kung blurred tayo. Itong si Attorney Buenaventura, mga kababayan, ay ang nangyari, hinusgahan. Blurred ba? Bakit ganun? Nagbe-blurred ba tayo? Hala, Diyos ko. Baka masira ang ating internet. Tanggalin natin yung isa. Baka nasurahan sa gamit.